Happy morning po muli, mga mahal at tagapakinig ni Sir Horizon Chaser. At syempre ako pa rin po si Miss Lisa Flores. Happy Sunday morning again. At ang ganda ng ngiti ni Bob. Bakit kaya? Mukhang busog na. Pag umingiti talaga isang tao, no? Talagang umano yung aura eh. Iba. Akala mo milyonaryo. O, di ba? Nag-glow. Yes, ang kinis pa ng skin ni Bob. Anong nilagay mo? Wala, natural. O, si Jet, mas makinis. Jet, anong inilalagay mo sa mukha mo? Siya lang nakakaalam. Sekreto niya yun. Mahirap gayahin yung kay Jet. Yan, sa kanya lang yun. Okay, nagbabalik po tayo. Nagbabalik po Eto tayo. na, bumalik Eto na. na, bumalik na. Eto nga maganda yung kanina no, na napag-usapan natin sa ating Consumers Right. At eto naman po ay talagang mas magugustuhan po natin dahil talagang nakagawin na natin to every Sunday, yung segment natin na ito, no, Money Matters. So, isusunod na po natin. Money Matters. Buhay ay magiging sagana kung matalino sa paggasta. Money Matters. Pera, Miss Lisa. Yan ang yan ang pangunahing kailangan din natin. Mabuti pa ang Kasi pera, may tao. yes, kasi kung wala tayong pera, mga nabanggit natin kanina pa, hindi rin natin makukuha yun, makakamit o mabibili at tayo magugutom. Ayan. So, talagang sino ho ba may pera dyan? Pero alam mo, Miss Horizon, may mga nagsasabi na, wag mo daw sabihin wala kang pera. Kasi hindi naman daw kasi talaga totoong wala kang pera. Kasi kung wala kang pera, wala ka talaga kahit 5 sa bulsa. Yung iba sinasabi, wala na akong pera, pero meron pa siyang 500 sa bulsa. Kasi alam mo naman, expression na yun mga Pilipino. Sabihin mo na lang daw, kapos na yung budget eh. O kaya, wala akong budget para dyan eh. Huwag mo na lang daw sabihin wala kang pera. Kasi nagkakatotoo daw. Okay, hintayin natin yan mamaya-maya. Dahil, eto, nandito na si Kuya Ed na maraming pera. Talagang positive yan kasi lagi. linggo-linggo namamalengke. Okay, alamin po natin para sa ating price alert, yung presyo ng mga bilihin na kung saan ay nasa palengke na ang ating masipag na Kuya Ed. Kuya Ed, pasok. Price alert. Yes, Kuya Ed. Nasaan ka? Magandang umaga sa inyo. Dito ako sa Paco Public Market. Yes, good morning din. Kunti lang ang pera ko. Akala namin, Kuya Ed, na natabunan ka na ng mga paninda dyan eh. Totoo, maraming paninda rito sa Paco. At ang totoo niyan, araw-araw tayo namamalengke dahil may maliit tayong burgeran. Yun ang namimili tayo araw. Kailan mo papatikim sa amin yung hamburger mo? Magkano ba yan? At saan mabibili? Baka pwede i-deliver? Oo nga, pre-delivery ba? Tignan natin Lisa Horizon kung Malay mo! Sabi mo, konti lang pera mo dyan dahil sa hamburger mo na yan. Dadami ng pera mo, Kuya Ed. Be positive. Buy one, take one. Buy one, take one daw, sabi ni Jet. Kunti lang naman ang puhunan natin dito eh. Kaya nakaka-move on kahit pa paano. Kuya Ed, di ba sabi mo nandiyan ka sa Paco Market? Oo. May dala ka bang martilyo? Paco, martilyo. Pero ayan. ng martilyo. Sige Kuya Ed, bigay mo na ang mga presyo natin. Yan. Tuloy ang pinangangabahan ng ating mga mamamalengke dahil sa mataas ang presyo ng gulay ngayon. Aray po. Tinatailan ng mga manininda. Kung kailan malamig yan, no? Dahil sa malamig. Malamig ang panahon. Umpisa natin sa sitro, ito yung 130. Dating 100 lang yan, pero yan ang presyo ngayon. Yung broccoli, na doble presyo. 100 at 10 o 110 ang kilo niyan. Yung bagyo beans naman, ito maganda. Nasa 50 pa rin, dati yan. At yung repolyo, tumaas ng 20, dating 40, 60 ngayon. At yung peche bagyo na tumaas ng 10, 40, at yung sayote, mabuti ito. Nananatili sa 20 pesos bawat kilo. At yung talong, na doble ang presyo, 40 dati, 80 na ngayon. At yung patatas naman, 60 dati, 80 na ngayon. At yung carrots naman ay maganda-ganda presyo dahil 60 lamang. Ang pipino, dating 40, 50 ngayon ang kilo. At yung labanos naman, 25. At yung siling pasigang ay 40 pesos. At yung siling pula, ito ang mataas, 90. At yung sibuyas na pula, 90. At yung kamatis, maganda-ganda, 30 pesos lamang ang kilo.
At mga mabibili pa sa palengke na tumaas ang presyo itong isda. Ang dahilan din, malamig. Kaya mahirap manghuli daw yung mga mangingisda ngayon. At, yung tamban, 120, at yung maya-maya, ay napakataas, 180 hanggang 200 ang kilo. Yan kasi yung maya-mayang laot. At yung, ayan, yung tambakol, 160. Dalagang bukid, halos sa doble ang presyo, 200 nga yung kilo. At yung galunggong naman, dating 120, 120 ngayon 130. At yung sahasa, ay 150 ang kilo, matambaka 130. At yung tilapia, umangat din ang presyo nito, 75 dati, 90 na. At yung bangos, maganda, 120 pa rin. At yung ipon ay 300 pa rin. At yung tahong naman ay 50 pa rin naman ang presyo. At yung pusit ay 140, depende sa klase, meron tigda 200 ang kilo. At baka may mga nakikinig, mahilig sa karne ng paji. Ino natin ang presyo, 140 naman ang kilo niyan. Ang asukal na nanatili sa 45, yung puti, at yung brown sugar naman, ayun, pareho lang. At sa mantika, itong lapad, 25, 50 yung lungnik, at yung 1.5, ay 100 naman, bawat botelya niyan. Yan lang, mula naman dito sa Paco Public Market para sa Cyberstock, Ed Mercadejas, Aguila 40. Kuya Ed! Yes. Kuya Ed, kumusta yung mga ano natin dyan, yung mga karne, ano? Malinis ba ang paraan nila ng pagtitinda ng karne? Kasi sa ibang palengke, Kuya Ed, nakakalungkot eh. Naku, may nakita ko, buo pa yung karne, ha? Hindi pa na i-chop-chop. Oo, naku, maraming ipis. Madaling araw, ako na malengke, nakita ko, ayaw ko nang bumili talaga sa palengke ng karne kasi nakabuyang-yang. Bukod sa ginapangan ng ipis, pagdating ng medyo may liwanag na, nilalangaw naman. Dito sa Paco Market, sa tingin ko malinis naman dahil sa pantay ito eh. Pantay ito ng mga otoridad, yung mga master market dito. Tinitignan na maayos yun. At nakikita naman natin eh, may mga tatak ito, NMAS, na katunayan, tumaan ito sa pagsusuri. Hindi, walang problema may tatak eh. Minsan kasi, kahit may tatak, ang problema nga, yung paraan ng pagtitinda nila, Kuya Ed. 'Di ba? So, sana nga, maging malinis na ang mga palengke natin ngayon, yung maging mahigpit sila sa kalinisan. Lalo na ang karne. Pero dyan sa Paco, okay naman. Okay naman. Kaya lang, siyempre, sabi natin yung mga nakikinig, advice na rin natin na, siyempre, titignan nila yung mga suki nila. Kung malinis magtinda. Oo. Diba? At ihapol ko na yung presyo. Hindi ko nabanggit. Yung kaninang baka, 170. At Okay. yung kaninang naman ng baka, hindi. Yung baboy ang 170. Kaninang baka, 250. At sa manok, 140 na pa rin ang bawat kilo. Ayan. So, maraming salamat kay Ed. Paco Public Market para sa Cyberstock. Aguila 41, Ed Mercadejas, Radyo Aguila Eagle News. Salamat. Salamat sa Kuya Ed. Ako, talagang nakakalungkot isipin, Miss Lisa nga, dahil yung nakita talaga ng aking mga mata. Yung paggapang ng mga ipis. May yung mga kumakain dyan ha. Mukhang Sorry hindi po. nag-i-inspection yung dyan, yung market master nila. Kasi may mga market master yan sa mga ganyan mga public market. Dapat may bago ngayong siguro programa para dyan sa paraan ng pagtitinda nila ng karne dyan sa palengke. Kasi nakabuyang yan, Miss Lisa. Minsan nakasabit pa sa may yung pero parang kung bakal. kung regular nga Hindi nag-iikot maiwasan. yung dyan, syempre, Hindi rin, Miss ikaw Lisa, na nagtitinda, Hindi rin, mag-aano Miss ka. Lisa, kapag okay, walang langaw, walang ipis, yung mga tao pag umubo na lang kung may virus, kung may TB, naku po. So, iniisip natin yun. Alam mo ba yung bagong katay, ayun doon sa na-search ko pero hindi ko lang po hindi lang ako nakapag-print, na yung bagong katay nga lang ng baboy, Miss Lisa bagong katay kumuha ka lang ng puso ng saging, ipasok mo yung doon sa tiyan niya, paghugot mo may uod pa. Wow. Nako po. Paumanay na, talaga pong eto bagay din lamang na mabanggit natin dito sa ating shopper stock dahil paraan dito ng pamimili na talaga mga misis po or mga daddies na may nagmamalengke dyan or bumili ng kung ano-ano, lalo na sa pagkain, hindi daw po talaga masama ang magtanong kung paano pinoproseso nila at talaga bang malinis. At saka siguro pag uwi na rin natin sa bahay, bago natin iluto yan, kailangan hugasang mabuti. Yes, lalo na po pagkain talaga.
Okay po, so yan po ating price alert ni Kuya Ed. Pagpatuloy natin, Miss Lisa, yung ating Money Matters na kung saan ay... Yan ang topic natin for today, yung pagiging tapat. Oh yes, kung ito nga ba ay nagdudulot ng tunay na tagumpay sa ating buhay. Paano ba maging tapat, Lisa? Bigla kang tumahimik. Hindi. Mahirap Alam, yan. ang hirap niyang i-explain Alam mo yung salita, alam mo ang gawin. Parang ang hirap nang ipaliwanag. Oo, tama. Merong ang kasabihan, kahit na daw na may kasaganaan ng isang tao, sa masagana siya, ay ang totoo niya, hindi naman talaga nagmula sa mga bagay na tinataglay niya. Kumbaga yung kanyang tinatamasa, hindi niya pinaghirapan, kumbaga. Yes. Ayan. At sabi nga, ang pagkita ng pera daw, ay bahagi lang ng ating buhay. Pero, may pananagutan tayo sa kapwa natin, lalo na siyempre sa Diyos, na maglaan para sa ating sarili at sa ating pamilya. Ayan. So, mahalaga ang pera. Ibig sabihin, di ba? Kasi paglalaanan natin yung may buhay sa ating kapamilya. Siguro, yung tanong mo kanina po paano magiging tapat, bigla ko siyang naisip. Siguro, isa sa pagiging, masasabi nating paraan para maging tapat tayo. Yung nga, yung tungkol sa ating pinag-usapan na, yung kinikita natin dapat ay sa atin mismo nanggaling o nanggaling sa pinaghirapan natin. So, at hindi tayo nanloko ng kapwa para kumita. Yan ang ating tatalakayin. At ito nga, tandaan natin na alamin natin kung paano nga ito kung paano na ito na nagkaroon tayo ng material bagay, yung pera na yan, sa anong bagay mo ginawa or anong paraan pala, kung anong paraan ng pagkakaroon mo ng pera. Kung nanggaling ba ito sa katapatan, o nanggaling ba ito sa susul, o nanggaling ba ito sa Panloloko. o kung ano ba. Oo. So maraming pwedeng panggalingan, ano? So tandaan natin na yung hindi daw po kapag hindi daw po tayo makontento at basta lamang kumita lang daw tayo ng pera at bilhin natin ang ating mga pangangailangan, ay ang tanong, paano nga kung ito nga ay nagiging pangunahin na sa ating buhay at nasanayan na natin na may ganun tayong salapi, pero minsan wala naman na tayong salapi, pero ay gumagawa ka ng bagay na hindi nakatapatan para lamang makamit mo uli yung pang-araw-araw mong pangangailangan na nasanayan mo na. Diba? Halimbawa, masanay tayo sa maluho, ano? Oo. Dumating ang panahon na nagipit ka. nagipit hindi na mo tayo. kaya Yung luho ating mo. kinikita pala, hindi na ayon doon sa pangangailangan mo na nasanayan mo na sa pang-araw-araw. Hindi mo na kaya tustusan yung luho mo na nakasanayan mo. Oo. Kung sa isang dinner or lunch, tatlong putahe ka, yun pala, ngayon, biglang Pang-isa na lang ang kaya mo. pang-isa na lang ang kaya mo. Gumagawa na lang din maganda. Gagawa na lang paraan na hindi na pala maganda at hindi na pala tapat sa kanilang trabaho para lamang ma-maintain nila yung kanilang nakasanayan. So, ano dapat gawin? So, meron tayong pag-a-adjust na dapat po At alam natin mo, na... Miss Horizon, kapag naging ganyan na ang tao, mas madali na siyang matukso. Yes, siyempre. Gumawa ng mga pandaraya. Mahilig sila may kasabi, kumakapit sa patalim, nako. Medyo pag-isipan na natin yung mga ganyang yun salita. Yung dinadahilan minsan ng iba ng iba. Bakit itong isang taong to nakagawa na. Ganyan kasi talaga pag ang tao nagigipit kumakapit sa patalim. Pero ang tanong dapat nga bang gawin yun? Oo nga, medyo nagbabala nga sa atin dyan yung mga ganyang bagay. Natandaan po natin yung kapag yung pera po ang inisip natin lagi, baka magkakaroon ka ng maraming kirot sa iyong puso. Dudulot ng maraming sakit sa atin. O problema o yung hindi magandang epekto na ang akala natin ay mas madaling mabigay ang solusyon. Yung pala, lalong lumala dahil sa hindi natin pagiging tapat at hindi tayo naghigpit ng sinturon or ibinaba natin ng kaunti yung ating lifestyle, diba? So, depende kasi dun sa income natin, dapat ibagay din kasi natin yung ating lifestyle. At saka aminin na natin, Miss Horizon, na yung tagumpay, higit pa kasi yan sa basta lang pagkakaroon ng kayamanan. Kasi ang pinagkakamali ng iba, ang nagiging batayan nila ng pagiging matagumpay ay kapag marami kang pera, which is hindi totoo.
Yes, at yung may mga pera naman po sana, maunawaan din naman natin yung mga iba na kapag bumaba yung kanilang lifestyle, ay medyo, wag naman po natin silang ibagsak din o pintasan or laitin or ipitin kung may utang sila sa'yo, baka lalo mo silang ipitin o kundi ano kaya kung mag-usap-usap na lang kung anong solusyon Para naman sa usapan oo, katulad ng mga Chinese nagtutulungan sila, di ba, Miss Lisa? Kasi yun din minsan parang bumagsak yung kanyang financial. Oo, tutulungan ng iba para makabangon. Lalo na doon sa may utang sa kanila. Oo. Lalo nilang tulungan para mabayaran sila. Yun. Hindi ibagsak, laitin, idemanda, ipakulong, o ano-ano. Kasi Miss Horizon, yun nga yung naging problema minsan na, meron tayong kilalang tao na dating maalwa sa buhay, tapos big nakita natin na medyo nagka-problema, na medyo bumagsak. Sa halip na tanongin natin ba ang nangyari at kung may tutulong tayo, tulungan natin. Hindi parang, yan dati mayaman yan. Tamo yan. Di ba ganun yung nangyayari sa iba? Ugali natin mga Pilipino na bagsakan, medyo siguro po iwaglit na natin yan dahil yan ang nakapagpabagsak naman talaga din po lalo sa atin ngayon. At hindi nakakatulong sa ating ekonomiya ng ating bansa, sa ating gobyerno, sa ating pamilya, sa palibot natin, di ba sa pamilya natin lalong-lalo na kahit hindi mo kapamilya po, pag malasakit naman tayo sa ating kapwa na, ano kaya bigyan natin ng suggestion na para umangat yung kanyang... kung hindi mo man siya matutulungan sa pinansyal na paraan, tumahimik ka na lang. O kaya pwede natin siya turuan kung halimbawa may alam tayong paraan na kung anong dapat na maganda niyang gawin. Yun na lang ang itulong kung wala kang may itutulong tumahimik ka na lang. Huwag mo naman ibagsak yung taong bumagsak na nga, diba? So, yan po, lalong, kung ilan tayong ganyan, di buong Pilipinas, bagsak ang ekonomiya. Ngayon, reklamo tayo sa ating gobyerno. Huwag tayong maghilahan pababa. Sa halip magtulungan tayo kung paano tayo pare-parehong makakakaya. Yes. So, lalo na po ngayon, ang laki ng problema ng ating gobyerno. Sila nagkakasilipan, nagbabagsakan, di ho ba? At apektado tayo dyan, mga pangkaraniwang mamamayan. Kaya tayo mga mamamayan, mga mamimili, at may mga pamilya po tayo, siguro tayo na lang muna ang magbibigay ng solusyon sa ating mga buhay-buhay. Unahin natin kapitbahay natin, kaibigan po natin. Nang sa ganun po, yung mapanatili po natin yung tamang paraan ng pamumuhay at maiwasan natin ang hindi magiging tapat. Dahil kapag po ang taong nagigipit talaga pong gumagawa ng bagay na hindi nakatapatan, tao lamang ang mga ito. Dahil syempre, ikaw ba naman durugin ka, ibagsak ka, diba? So, sana po makatulong po tayo so, kahit sa maliliit na bagay dahil po talagang magkakaroon ka naman ng kapayapaan ng iyong isip at paggalang sa iyong sarili. Kapag po ganun ang ating character, diba, Miss Lisa? Ayan, tulad na lang po ng mga halimbawa ng mga taong nangyayaring gano'n, napakarami na po. So, sana ito na po yung panahon na talaga pong magkaisa. Para dito po yan sa ating Money Matters, kasama talaga yan sa ating pag-uusap yung mga ganitong bagay, yung katapatan. Para po yung kakulangan natin sa salapi, talagang matugunan ng kahit hindi naman maibigay lahat. Kahit yung kapayapaan ng isip at ang paggalang sa sarili. Meron tayo taglay natin. Hindi mawala. Respeto paggalang lang at respeto. Yes, napakalaking bagay. Okay po, at talaga pong bibitinin namin kayo at itutuloy pa natin ito sa next Sunday. Itong Money Matters natin, yung katapatan. Malawak-lawak pa ito Di ba, Miss Lisa? Napakarami pa natin napakarami pa. At yung mga gusto mag-komento inyo. dyan, ay pwede po kayo magbigay ng comment tingin po rito sa katapatan. At baka kayo rin po biktima ng mga hindi tapat. Di ba? Yung mga kumpanya dyan, ultimo yung bond paper, ballpen, inuuwi. Naku, ayan, pag-uusapan natin yan next week. Ayun ba'y tama? Maraming tinatamaan dyan. Oo, kahit malaki po ang kumpanya nito, ay nakaano dyan yung katapatan natin. Iniisip nila, isang perasong ballpen lang naman yan. Hindi malulugi ang kumpanya na Next week po yan. At tabayanan nyo po. At isusunod na po natin ang ating What's In, What's New. What's in? What's new? Ito ang bago.
Happy morning, Miss Lisa! Anong bago? Yes, happy morning ulit sa'yo, Miss Horizon. At syempre, happy morning sa ating mga suking taga-subaybay. Yes, happy Sunday sa mga mahilig mag-shopping. Dahil talagang, ito na. Talagang hindi na natin mapigilan si Miss Lisa sa kanyang ipagmamalaki sa atin kung ano na pong mga bago na naman ngayon. Ayan. Ano bang na-research mo ngayon, Miss Lisa? Kayo ba ay mahilig sumibangot? Ay, ayan, humiti ako ha. Parang hindi ako yun. Parang hindi ako guilty. Hindi ko sila narinig, pero siguro meron diyang mga umuo, meron namang Ay, ang pangit pag sumibangot. O, humiti po tayo. Kaya nga ba sabi ko sa'yo kanina, ako guilty rin ako minsan dyan. Hindi ko napapansin na nakasibangot na pala ako, lalo na pagka medyo marami tayong ginagawa. Pero hindi kita nakikita nung nakasibangot pag shopper stop. Siyempre. Ayan, bawal sumibangot daw pagka isa ko ba naman nakakita na nagsha-shopping na nakasibangot? Tama. Diba? Ay, yung mga Hindi, nagsha-shopping meron na naman kapag po nagulat sila sa presyo. Sabi, ay, ang nagulat mahal. lang. Oo. Biglang nga ang tulis ng uso. Diba? Ay, naku, ano ba yan? Ay, mga ganun ba? Okay, Ano ba sige. yun? Balik na tayo sa ating pagsibangot. Oo. Pero Sige. teka, di ba, pagka nananalamin ka, ano ba ang gusto mong makita? Mukhang nakangiti o mukhang nakasibangot? Siyempre, nakangiti, Siyempre, Miss nakangiti. Lisa. At saka kahit na malungkot ka, pagka meron kang taong, sabi nga, sinasabing ang ngiti ay nagbibigay ng magandang impresyon sa Tama. isang tao. At At pag ikaw ay nalulungkot, na-exercise, pag humingiti, Tsaka bumabanat yung mga pampabata pisngi yung, natin. pagngiti. Mm-mm. At pagka nalulungkot naman tayo, makakatulong para mawala ito kapag nakakakita tayo ng taong nakangiti. Di ba? Tama. Pero, Pero, nahahawa ka naman. yan, oo, syempre. Lalo na pagka humalakhak na, di ba? Tama. Ayan. Pero Huwag alam naman yung niyo halakak ba? na ano ha, na nakaka-insulto. Pero gano'n di ba? Ayan. Pero humahalakak naman na nahali na tayo, humalakak ka na rin. Ayan. Pero alam niyo ba, nasa pamamagitan ng bagong imbensyon na ito, yung mga mukhang nakasimangot, magagawa pa rin pangitiin. Ganon? Paano? May binabanat siya? Hindi siya Kumukuha plastic sila ng surgery. elastiko, Hindi rin. hilain yung pisngi, parang Hindi umiti. rin siya Okay. kinikiliti. Ano? Ang bagong imbensyon na ito ay walang iba kundi ang incendiary reflection mirror. Ano yon? Incendiary reflection mirror. Isa po siyang salamin na dinevelop ng mga mananaliksik mula sa University of Tokyo, Japan. Japan yun naman, high-tech Ayan. talaga ang Japan pagdating sa mga ganyan, ano? Sa pamamagitan po kasi ng naturang salamin, sino mang haharap o titingin dito na may mukhang nakasimangot, lilitaw na nakangiti pa rin ang refleksyon. Bawat ito yung Ganon. salamin, Oo. nakaharap ka dyan, nakasimangot ka, pero ang makikita mong refleksyon sa salamin, Di parang nakangiti. dinadaya mo sarili mo, Miss Lisa. Mandalaya yung salamin mo. Ganon. Pero at least kahit pa, hindi siguro nga ginawa nila yun para mapilita kang ngumiti. Dahil ang nakita mo sa salamin ay ngumingiti ka. Ayan. Ayon sa mga mananaliksik, may kakayahan kasi yung salamin na to na i-detect yung positibong damdamin ng isang Ayun. tao. Kaya kahit nasa bad mood siya o kaya medyo malungkot nga siya, pero kapag humarap siya doon sa salamin, ang mukhang makikita niya, hindi yung mukha niya na nakasimangot, kundi yung nakangiti. Ay, gano'n. No? Kasi di ba, totoo naman yan, kahit na nalulungkot tayo, deep inside meron tayong damdaming, hindi kasi pag nalulungkot na hindi ka, kayang all throughout ilabas. na negative Kasi may ka mga eh. tao ngayon na talaga pong aminin natin yan, no? Yung damdamin natin, minsan hindi mo kayang ilabas eh. Kung nasisiyahan ng puso mo, hindi kayang ilabas dahil ang mga tinatawag na kimi, yung Oo. mahiyain, yung parang nasa isang sulok lamang. Tsaka Pero minsan gusto kasi- niya humalakhak, di niya Oo, magawa, parang di ba? Tsaka hindi naman kasi minsan all throughout nga na malungkot ka. Kasi halimbawa, kanina lang masaya ka, biglang meron kang narinig na nagpalungkot sa'yo. So, yung damdamin mong masaya, andun pa din. Yes. So, yun yung dinedetect nitong salamin na to. Kaya, pag humarap ka sa kanya, kahit na bigla kang nalungkot, nandoon pa rin naman yung Palagay ko, Miss Lisa, damdamin lahat, mong masaya, di ba? Palagay- Nakangiti ang makikita mo. yes, palagay ko, Ayan. Miss Lisa, dapat lahat tayo niyan meron. Na Oo mga nga Pilipino ngayon, parang Kaya dami nga na kasi bangot na. Kaya nga, kung gusto nating laging maging masaya, ayan. Dahil kaya tayong pangitiin itong salamin na to, pagka naging available na yan dito sa atin, gora na, bibili. Yes, Diba? magkano kaya yan? Sana lang, unang wish bumili. ko sana,
naka-packet size lang para every time na medyo Oo. gaganon mo lang Malamang yung meron salamin, din yan, Miss diba? Lisa. Para pag kahit saan po tayo magpunta, dala-dala natin. Pag Ayan. merong nang inis sa'yo, manalamin ka na lang. Correct. Para ang makita mo sa salamin ay nakasmile. O, di biglang Oo nga, mapapasmile ka na rin. sabihin mo, loko-loko tang nasa salamin na to, nakangiti. Sino kaya nangingitian? No, di ba? Pero Ang masaya habang kasi nagaganon dito, ka, Miss Horizon, hindi ibang taong nakikita mo, ikaw din. ako rin pala. Oo, mukha mo rin, kaya lang nakangiti siya. Yes. Bakit kaya ngumiti si Horizon Chaser? Hindi naman ako nakangiti, Hindi mapangiti na rin. Tama. Diba? Hindi totoo naman po yun. Totoo yun, mga mahal natin na tagapakinig. Talaga pong medyo nakakahawa tayo pag may taong nakangiti sa harapan natin. So ngayon, pag walang taong gustong ngitian ka, dahil masungit ka, diba may ganun At saka Kasi may mga taong nakakailang. Aminin po natin yan. May mga taong Parang kahit nakakailang gusto mo na siyang ngitian. o Ayaw batiin, mo. parang baka mapahiya ako. Parang ang tapang ng pagmumukha, gano'n. Mga kontrabida. Saka ayun sinasabi nilang may stiff neck yan. Yung hindi man lang lagi gano'n. nakaganon. So, pag gano'n ang palibot po natin, talagang tama yan. Bumili tayo ng ganitong salamin ni Miss Lisa. At para po tayo mapangiti na lang kapag nakaharap sa atin yung mga ganong klaseng tao nakasubangot. O kaya naman po, ipahiram mo sa kanya yung salamin mo. Oo nga. Pero sa soli niya, dapat. O, hiramin mo nga muna. Ikaw ay humarap muna sandali dyan, tapos soli mo sa akin. Ang ganda. O, So, diba? okay. So, malaking bagay yung salamin mo, Miss Lisa. At talagang, sana nga, pati yung mga politiko natin dyan, dapat merong ganon. Palagi ko silang number 1 na dapat pagkaroon nito. Yes, kasi talagang wala na silang ginawa kundi magbagsakan, magkasilipan ng mga kabulukan ng bawat isa. Lahat naman sila may kabulukan. Lahat tayo. Diba? So, ano kaya magtulungan na lang dapat. Pero tama din naman yung busisiin yung mga pagkakamali nung isa. Pero mali kasi yung paraan nila gantihan. Busisiin para maitama, hindi yung para gantihan, ibagsak siya. para ibagsak. Parang ang nagiging, ang epekto nito tayo tayo ang kawawa, ang taong bayan ang kawawa. Sa huli tayong mga nasa ibaba ang mas apektado. At marami na silang napapabayaan. Kaya tuloy kasi yun ang pinabubuhusan nila ng pansin sa halip na gawin yung kung ano yung talagang mga trabaho nila. O kailan lang bumagsak yung peso natin. So, sino naapektuhan? Tayo po. Tayo Di pa wala na tayong pang shopping. Oo nga. Diba? So, yun ang problema natin. So, sana po, nakapagbigay po ng magandang lesson yung ating napag-usapan. Sana po ay napangiti namin kayo. Oo diba? nga. O yung mga bumati naman tayo pala, Miss Lisa. Diyan po sa Antipolo City, si May Piscos, happy morning po, Randy. At yung mga kasama nyo dyan. Uy, Happy morning sa inyo lahat dyan. Sabi, grabe daw pala labanan. Ano to, hindi natin bagitin. At may labanan doon, dyan sa Antipolo. Naku, huwag kayo maglaban-laban. At gawin ninyong matiwasay kung ano may mga ginagawa nyo dyan. Pwede naman daanin sa pag-uusap, di ba? O kaya naman, minsan kasi Miss Lisa nga, pag meron kang, mga tumatakbo dyan ng mga gustong mamuno, baga, huwag nyo nang tingnan yung kalaban ninyo, no? Kasi ganun talaga yan. Mag-concentrate ka na lang sa yung kung anong kakayahan mo, kung ano yung mga programa mo, doon ka na lang, no? Hayaan mo na lang, huwag kang gumante kung anong mang binigay. Hala, kung ikaw ay babati rin ako bago tayo magpaalam. Happy morning sa lahat ng mga taga-Finance Department dyan sa Capitol at sa Batasan Hills. Siyempre, magandang umaga rin sa Amata, sa Riquez at sa Flores family. Siyempre sa Elasige family kay Sir Joseph Ryan Elasige at sa kanyang magandang misis na si Ann Claire at sa kanilang dalawang cute na baby na si Josh at si Jean. Ayan. So maraming salamat sa Radyo Agila, no? Na kung saan yung mga kasama natin sa hanap buhay, talaga pong masisipag at huwag na po kayo maglipat ng inyong talapihitan ng radyo. Dahil napakarami po pong magagandang programang susunod sa amin. Marami mga programang mapapakinggan nyo po na kapakipakinabang sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Lalo na mamaya susunod yung ating kain tayo ni Miss Sorara. Iluluto talagang ng ating babaeng walang pahinga. Yes, magkakaroon tayo ng maganda masarap na pagkain, ano? At maraming salamat sa iyo ba para sa ating technician na masipag. Maraming salamat at si din Jet kay Hilario,
Ang lalaking jingle daw ng pahinga. Ayan, ang bago niyang branding. Okay. So, maraming salamat sa tagapakinig po natin, taga-subaybay dyan sa ibang bansa, Maraming sa mga salamat sa taga-Canada. pagtangkilik. Groner Yan. family, Mami Rosella Supremo, happy morning po. Ingat po kayo dyan. Ate Eunice, maraming salamat. At sino pa ba yung ating suki dyan sa Canada? Ano Si po, Kuya, ano? Kuya at ate, Ayan. yun. Lahat ng kuya na lahat yung ng ate. tsaka yung mga suki lahat ng mga nating friends mga suki nating nanay na lagi nakikinig sa Radyo Agila. Yan. Hindi na po natin Like po kami sa Facebook, Shoppers Talk lamang po at sa Radyo Agila. At syempre, bago kami paalam, kagaya ng lagi naming paalala sa inyo ng aking partner na si Miss Horizon Chaser, kapag wala tayong pera, Wag na tayo mag-shopping. Hanggang